Sa paglipas ng panahon, malaki ang ipinagbago ng pamumuhay ng mga bata mula sa kanilang paraan ng paglalaro, pakikipag-ugnayan at pag-aaral. Ang mga bata noon ay lumaki sa isang mas simpleng mundo kung saan ang mga tradisyonal na larong pisikal tulad ng taguan at patintero ay nagsilbing pangunahing libangan. Ang komunikasyon ay limitado sa personal na pakikisalamuha at pagsusulatan at mas nakatuon sa pagpapahalaga sa pamilya at mga tradisyon. Sa kabilang banda, ang mga bata ngayon ay pinalad na magkaroon ng access sa makabagong teknolohiya. Ang kanilang mga laro at libangan ay madalas na digital at ang impormasyon ay nasa kanilang mga kamay sa tulong ng internet. Ngunit sa tanong na kung alin ang mas maganda, mahirap magkaroon ng isang tiyak na sagot. Ang mga bata noon ay mas aktibo sa pisikal na paglalaro na nagdulot ng mas matibay na kalusugan at mas malalim na pakikisalamuha sa kanilang kapwa. Mas malapit din sila sa mga tradisyon at mas disiplinado dahil sa mas mahigpit na patakaran ng mga magulang at ng lipunan. Samantala, ang mga bata ngayon ay nakikinabang mula sa modernong teknolohiya at edukasyon. Mas malawak ang kanilang mga oportunidad upang matuto, mag-explore, at maging malikhain sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang kalayaan na ibinibigay ng mga magulang at lipunan ngayon ay nagbibigay daan sa kanila upang tuklasin ang kanilang mga interes at gumawa ng mga sariling desisyon. Sa huli, ang bawat panahon ay may kani-kaniyang kagandahan. Hindi masasabing mas maganda ang noon kaysa ngayon o kabaligtaran. Ang pinakamahalaga ay matutunan nating pagsamahin ang mga mahahalagang aral mula sa nakaraan at ang mga benepisyong dala ng kasalukuyan. Sa ganitong paraan, makakalikha tayo ng isang balanseng mundo para sa mga susunod pang henerasyon.